life to the fullest, ngunit walang suporta sa kani-kanyang pamilya. Tila ba silence is gold to both of their families. Deadma na din sa kanila itong mang-aagaw na si Chloe. Ito nga ay napatunayang siya ang umagaw ng lahat for Yulo's family. Welcome back po muli sa aking channel. Kung first time po inyong manood, don't forget to click like and subscribe. Para sa maraming netizens at mamamayang Pilipino, naging malinaw lalo't higit ngayon, 3 buwan ang makalipas ng Paris Olympic, na itong si Chloe ang nasa likod ng tunay na hidwaan at rift ng family ni Kaloy at ng kanyang boyfriend nga. At tunay namang siya ang umagaw ng sanay para sa pamilya. Ngunit hindi maitago ang katotohanan na both sides of their pamilya ni Chloe at Kaloy ay tila ba wala ka nang marinig kapag silang dalawa ang pinag-uusapan at distansya ng malayo ang mga ito, mga pamilya ni Chloe o pamilya man ni Carlos, at tunay na nag-ayawan nga ang bawat isa. Bago makilala si Chloe, ang pinag-aalayan ng medalya ay ang kanyang pamilya, ngunit nag-iba at hindi maikakaila ito sa kanyang mga ikinilos. Akalain bang ang pag-alayan ng kanyang mga gold medals ay ang ama at stepmother niya, samantalang mayroon siyang sariling pamilya? Kung galit sa ina ay nariyan ang ama at iba pang mga kapatid. Noong taong 2022, sariwa sa lahat na ang pinag-alayan niya ng kanyang medalya ay family. Para sa aking pamilya, maraming salamat kay mama, kay papa, sa aking mga kapatid, at iba pa pong mga kapamilya. Mahirap ang mapalayo sa inyo dahil sa mga training at competitions, pero inaalay ko po sa inyo ang aking bawat laban. Walang araw na hindi po kayo iniisip mula sa malayo dahil kayo ang inspirasyon ko at kayo ang isa sa mga pinakarason na ako'y bumabangon araw-araw. Nagpupursige sa training at hindi nagpapahira sa pagod. Mahal na mahal ko po kayo. Ako si Carlos Edriel Piulo, Pilipinas, Puso. At itong 2024 ay 360 degrees, nagbago ang lahat. Po talaga si Chloe. Naalagaan po yung mental health ko and well-being ko po. Mas nakilala ko po yung sarili ko personally. Through ups and downs po, nandun po talaga si Chloe. May times talaga na nahirapan kami at really grateful na hindi niya ako sinukuhan, hindi kami sumuko sa pangarap namin dalawa. At right now, sobrang thankful po ako sa kanya. Sobrang thankful po ako kay God na pinakilala ako sa kanya. Grabe po yung support na natanggap ko at yung tiwala and yung pagmamahal po na binigay niya sa akin po. Family matters. Family is important. Ang i-clear ko is, ano yung hindi na nagmamatter? I mean, yung mga sinasabi ng tao, mga naririnig nila, yung, syempre, yung family ko, kung ano din po yung pinapalabas nila, which is, hindi naman po talaga totoo. Okay, so ganito na lang ang gagawin natin para maging kahit papaano magkaroon ng konting linaw. Kasi we are hearing one side of the story, Yes. but you are not sharing your side of the story. Bakit? Personal din po kasi masyado like, hindi na din po para malaman ng buong sambayanan kung Kaya naman nang lumabas ang video, ay napatunayan na totoo ang sinasabi ng nanay. patawad ko sila. Magulang pa ang pinatawad ng anak. Inamin ko sa sarili ko na nagkamali ako, kinarma na ako. Same time,
binigyan niya ako ng mga tao talaga na totoong magmamahal sa akin, totoong susuportahan ako. Support or get comfort from you? Yan ang tanong ng marami. Sino ang nakinabang ng mga freebies mo? Business class ng Philippine Airlines, walang sawa, kahit saan, kahit kailan. Enjoy life to the fullest. His family is grinding every day and they are doing their best. Gift nga ba ni Lord si Chloe at family niya? Para sa akin, gift din ni Lord. Hindi lang yung pagkapanalo ko, pero yung mga taong pinalibot niya sa akin, kaya ko mahalin po. Ang pamilya nga bang ito ang dahilan upang talikuran ni Carlos ang sariling pamilya? Di naman kaila na minaliit ang pamilya ni Chloe mula sa edukasyon at sa estado ng pamumuhay at estilo, kaya inayawan ang Squammy Place o ang Leberisa. Hanggang ngayon ay minamaliit sila at may hangganan naman ang lahat at inani ang negative effect ng family ni Chloe through bashing. Ngunit ang tanong ay nasaan na rin ang pamilya ni Chloe? Iniwan na nga din ang mga ito at tila tahimik na rin at malapit na ngang magpasko. Napaso ang mga ito sa sobrang dami din ng negativity at bashing at sila ay nadamay kaya't nagsarado na rin ng mga accounts at wala kang makitang isa mang kaanak at ang sinasabing kapatid ni Chloe na kanyang tinulungan ay tahimik din. Natuto ng leksyon ni like or comments ay hindi na nila ginagawa. Sa sarili ko na nagkamali ako, kinarma na ako. Kasi mali nga naman na sagutin mo sila ng gano'n. Na syempre emotional ka na po eh. Gusto mo ipaglaban yung sarili mo and yung relationship nyo. Alam ko kung ano yung mali ko, tinanggap ko yun, pinagdasal ko yung kay Lord, kumingi ako ng tawad, binigyan niya ako ng mga tao talaga na totoong magmamahal sa akin, totoong susuportahan ako, na kahit matalo manalo, nandyan sila. Kasama ko sila umiyak. Actually, nung hindi ako nanalo sa World Championships, pero kasama ko rin silang umiyak nung nanalo ako. Ayun yung para sa akin, gift din ni Lord. Hindi lang yung pagkapanalo ko, pero yung mga taong pinalibot niya sa akin, kaya ko mahalin po. It happened to me na, so I know how it feels like na your own blood is like parang putting you down, na hindi naniniwala sa'yo. Family first, pero family first should be the first ones also na sinusuportahan ka, pinoprotektahan ka. So parang sa akin po, doesn't make sense or hindi po nagtutugma yung family first dapat. So family first should be the first ones to love you and support you unconditionally. Ganito kamahal ni Kaloy ang family ito. Ngunit ang kapalit naman sa pamilya ni Chloe ay super pangbabash at ngayon, ano man ang post at pag-iingay ni Chloe at Kaloy, wala na rin pakialam ang pamilya nito sa kanilang dalawa at tanging mga supporters at bashers na lamang ang natitirang supporters ni ang sariling ina ni Chloe ay talagang tinuluyang tumahimik at ang pamilya Yulo ay nag-focus na lamang kay Eliza at Eldrew. Inaani nga ng kanyang girlfriend ang sinasabi ni Kaloy na isa sa mga karma. Sama rin sa bashing na inaani ni Chloe ang kanyang mental health issue o problem. Ganon din naman na siya ang tunay na cow milker o ikangay quote-unquote gumagatas kay Kaloy at ang kanyang mga premyo ito ang tunay na nag-e-enjoy lalo na ang paggastos na tila ba umuulan ng pera sa pagbili ng mga mamahaling signature na gamit si Chloe. Ang nanalo nga daw ng gold medals at mga papremyo ay walang iba kung hindi si Goldie Girl.
At si Chloe San Jose nga po ang tinutukoy na sa litrato niya ay hindi nakapokus sa nagkukuha ng picture kung hindi sa 20 million peso check. She is the one who puts herself down at hindi na niya matatanggal pa ang mga post sa kanyang mga sokmed at hindi naman talaga disente o reserve man lamang at tila ba laging nag-aanyaya ito sa mga lalaki at naging daring, sexy at sinasabing mahilig mag-nightlife party. Parang growing up, sino yung tumayong like someone na nagbigay sa iyo ng values, nagturo sa iyo ng principles in life, like yung naging moral compass mo? Wala po eh. From experiences po talaga po eh. Kaya naman hindi na dapat panghanapan ng kung ano-ano. At sino nga ba ang magsasabing post ito ng isang desente o reserve man lang na babae? Patunay nila na isa talaga siyang bad influence. That she doesn't like spotlight, but what she's doing is the other way around. Kaya't bashing ang natatanggap from netizens. Kaya na rin sa marami na dadla ni Chloe ang past problems niya with her family at ang sakit na dulot nito kung kaya't naging dahilan na ang dating masayang pamilya ni Kaloy ay nawindang. They are truly enjoying life to the fullest as young couple, but then without the support of their own families. Happiness maybe for the present, including money and materials, but later on hope they learn that no man can live in bread alone and that no man is an island. Support from loved ones and family is important, and of course, God should be the center of our life. Po, at salamat sa walang sawa ninyong panonood at pagsuporta. Please don't forget to click like and subscribe on my channel.